sa pareho din kung babasahin ko sa Ebanghelyo de Jan 15, 9, 17. Okay, manatili na tayo nakaupo. Kung paano ako minahal ng Ama, gayon ko rin kayo minahal. Mamalagi kayo sa pagmamahal ko, umisa sa katuparan ninyo ang mga kautusan ko. Mamamalagi kayo sa pagmamahal ko, kung paano sinakatuparan ko ang mga kautusan ng aking Ama at namamalagi sa kanyang pagmamahal. Sinabi ko sa inyo mga ito upang mapasa inyo ang aking kagalakan at maging ganap ang inyong kagalakan. Ito ang kautusan ko. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Wala nang pagmamahal na hihigit pa sa pag-aalay ng sariling buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan ko kayo kung ginagawa ninyo ang iniutos ko sa inyo. Hindi mo kayo tinatawag ng mga lingkod sapagkat hindi alam ng lingkod ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Mga kaibigan naman ang turing ko sa inyo sapagkat ipinagbibigay alam ko sa inyo lahat ng narinig ko mula sa aking Ama. Hindi kayo ang humirang sa akin. Ako ang humirang sa inyo at nagtalaga sa inyo para pumayo at mamunga. At mamamalagi ang inyong bunga. At ipagkakalot ko sa inyo anumang hingin ninyo sa Ama sa pangalan ko. Iniutos ko nga sa inyo, magmahalan kayo. Mga minamahal kong kapatid, kaya ang paksa ng ating pinag-uusapan ngayon ay parang pagbabalik tanaw para sa mga dati natin mga kasama. Sapagkat marami ang nakakapansin, parang marami na ang nanlalamig, marami na ang napapagod, marami na ang nagiging abala sa ibang mga bagay, pero yung sinumpahan tungkulin, magmula na tayo pumasok bilang lay minister dito sa Orient Days, ay nawawalan na ng talaga. Kaya ang Ebanghelyong binasa ko nito ay nagpapatunay na lamang na ikaw at ako ay miyembro ng mistikong katawan ni Kristo, ang Eucharistia. Buhay ang Eucharistia. Ang tinapay ng buhay na tinatanggap natin sa banal na misa. Nabubuhay tayo dahil sa Panginoon pagkat siya nagbigay sa atin ng buhay. Sa pamamagitan, kung sino man tumanggap ng ating dugo at katawan, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, kapag tinatanggap natin ang ating Panginoon sa ating pagsisimba, nagiging kabahagi natin siya, nagiging kaisa natin siya, namumuhay siya sa atin at tayo nabubuhay sa Kanya. So, sa bawat pagkilos, sa bawat paggalaw, sa bawat paglilipot, pagtatrabaho, ginagawa natin na ating sinumpaan nung tayo'y unang pumasok dito sa EMH nito, ay nawawalan na tayo ng kahulugan, nawawalan ng saysay. Tayo mismo ang lumalayo. Kaya balikan natin. Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo, marami siyang ginamit na kasangkapan upang tayo mapabilang dito. Tinawag tayo, hindi ng kanyang tinig, kundi ng boses ng ating mga kasamang nagyaya sa atin dito, sapagkat sila ay miyembro rin ng mistikong katawan ng ating Panginoon. Miyembro din ng Eucharistiyang buhay, tinapay at tugo ng ating Panginoon Jesucristo.
po ba? Maliwanag. Na kumikilos ang Diyos sa ating lahat. Pero ang tanong, nung mga panahon iyon, naging masigasig tayo. Naging napakasipag natin. Naging proud tayo sa ating gawain. Nagkakaroon tayo ng lakas, inspirasyon, ng tuwa, ng galak sapagkat nababahagi man tayo ng tuwa at galak ng ating Panginoong Jesucristo nung tawagin na tayo at tayo'y tumugon sa Kanya. Di po ba? Yun ang ating ginawa noon, kaya tayo, di pa tayo noon. Halos ipakita natin na tayo'y katulad din ni Kristo, nagmamahal, umiibig, naglilingkod sa ating kapwa. Hindi lamang sa simbahan ito, kundi maging unang-unang nasa ating mga pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga kapitbahay. Sa komunidad na ginagalawan natin, nakikita tayong lagi bilang isang minister, nakikita ang kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo sa ating pagkilos at paggalaw. Sinasabi ko ito sapagkat ito ang talagang nadarama ko at nararamdaman ko pagpasok ko ng lay minister. Hindi lang po dito, naging lay minister na ako ng 7 to 8 years sa Pampanga bago ko naging lay minister. Kung mapapansin ninyo, pagpasok ko dito, marami ng mga gawain ang sumilay sa atin sa mga lay minister na ito na hindi natin ginagawa. Pero yung mga ginagawa ko doon sa Pampanga noon, advance pa nga po ang Pampanga eh. Sa Pampanga, nagmimisa po ako ng walang tahi doon. Nagbibigay ako ng komunyon. Lahat. Ginagawa ko po doon. Hindi lang naghahatid ng komunyon sa mga may sakit. Nararamdaman kong ginagamit akong kasangkapan ng ating Panginoong Jesucristo. Ginagawa akong kasangkapan ng Ama na nasa langit na laging nakatungkay sa atin. Kaya nagkakaroon po ako ng galak, ng tuwa, ng katuwaan, ng kaligayahan, sapagkat ginagamit akong kasangkapan. Pero, tanongin natin ang ating mga sarili. Nung bang mga unang panahon na yun, ganun din yung naramdaman natin? Wala bang nagbabago hanggang sa kasalukuyan? Maraming sa ating mga kasama ang parang hindi na mahalaga sa kanila ang mga oras ng paglilingkod dito sa loob ng ating organisasyon. Wala na o nagwawalang bahala na sila. Hindi na mahalaga sa kanila. Mas nagugustuhan pa nila yung gawin yung mga bagay na hindi na dating lang ginagawa. Yung mga bagay na malayo na sa realidad ng pagiging i-imagine. Kung minsan, instead na bibigay tayo ng inspirasyon sa ating mga kasamaan, tayo pa naging instrumento upang tabangan din ang mga kasama natin naglilingkod sa ating iba. Nagiging kasangkapan tayo ng panghihina ng iba instead na magbigay tayo ng kalakasan para sila ay manatiling malakas na naglilingkod dito sa ating simbahan. Madalas po yan sa papaanong paraan. Kasi madalas na tayo mag-absent. Madalas tayo lumiban. Madalas na tayong hindi na nagiging mahalaga sa atin yung mga gawain na nakakatan sa ating mga balikat dito. Nagiging busy tayo sa ibang mga bagay. Hindi ng dating paglilingkod na nakikita na sa atin ng Diyos. Hindi na niya nakikita yung dating ginagawa natin nilang nakahandang bagsak ng Diyos.
Nakahandang magsayang ng panahon, kung pagsasayang ng panahon ang paglilingkod sa Diyos. Hindi nila binibigyan ng laga. Marami na sa ating mga kasama. Hindi ko sila hinahatulan. Pero nakikita ko ito. Nakakaramdam ako ng pangihina. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko para manatili silang masipag, masigasig, laging may panahon, laging nakahandang magdusa o maghirap para sa paglilingkod. Nakahandang magsakripisyo para sa kapwa, para sa komunidad, sa mga areas na ating pinaglilingkuran. Magbalik tanaw tayo. Nasaan na ang sigasig? Nasaan na ang dating hapang? Nasaan na ang dating init, alab ng ating mga sinimula na ang araw? Ngayon, nawawala na. Kaya sa ating mga dalawang kasama ngayon, nagugulat ka ako, bakit sila pumasok dito? Alam ba ninyo, ang tingin ko sa kanila, mas banal pa sila sa atin dahil hindi sila nagsasali. Araw-araw nilang naglilingkod. Hindi natin tinitingnan dito yung sweldo nila, yung paglilingkod. Kapagkat wala namang, hindi naman tayo naghihintay ng sweldo dito, pero sila, pumayag silang maging kasama natin. Hindi naman mararagdagan ang sweldo nila. Hindi mararagdagan yung hirap nila, yung trabaho nila, yung pagsasakripisyo nila. Nakahanda silang umagapay sa atin. May kasamang sakripisyo. Yung panahon nila para sa mga pamilya nila, sa mga anak nila, mababawasan sigurado yun sapagkat karagdagan ang pinasok nilang trabaho bilang isang lay minister. Muli, tinatawag tayo ng ating Panginoon. Muli, sa pamamagitan siguro ng aking tinig, ay binubuksan, ginigising, kinakatok ang inyong mga puso para magpanumbalik yung dating init, yung dating alab, yung dating kalakasang tayo ay maglingkod, maging inspirasyon para sa marami. Maging mabuting halimbawa ng gawain ng isang tunay at ganap na Kristiyano na kasama ng ating Panginoon Yesus sa ating paglilingkod. Muling makita ng lahat na tayo ay nakahandang magbata ng hirap katulad ng pagbabata ng hirap ng ating Panginoon Yesus. Alalahanin natin na ang pakikipagkaysa sa atin ng ating Panginoon ay binubunya ng kanyang kalakasan, ng kanyang dugo, ng kanyang laman, ng kanyang pagbabata ng hirap, maging kamatayan ng dahil sa pag-ibig at pagmamahal niya sa atin. Nabi kanina ni Brother Rolly, extraordinary lang. Hindi katulad ng pare, pangmatagalan. Kung alalahanin niyo si Brother Bobo, naglilingkod siyang kasalukuyan nung atakihin siya. Diba? So, hindi natapos sa buhay niya pagiging lay minister na
ay siyang isang tunay na leader sa mga sandali. Yun ang pinapangarap ko. Sana, Panginoon, habang naglilingkod ako sa iyo, hindi sana ako hihinto. Bigyan mo ako ng kalakasan, ng inspirasyon. Mamatay sana akong naglilingkod sa iyo. Nakakaingit si Brother Thomas eh. Umupulang siya yan. Nagpapawis na. Magaling sa hospital. Hindi na siya nakalabas. Pero binawi ng Panginoon Diyos. Napakagandang kamakayan. Yung ating sinimulan ng araw, hindi kaya masayang yun kung tayo magpapabaya. Patuloy kayang magbibigay ng magandang bunga at ani ang ating mga sakripisyong nagawa ng araw. Titibay pa ba tayo ng loob na tanggapin kung paano natin tinanggap ang tungkulin, ang pagpasan ng krus katulad ni Kristo nung pasukin natin ng EMS. Mabigyan pa kaya ng magandang kahulugan ang pag-ibigay ng minister na kung tayo mag-ibigay. Sabi Alex, sabi Rafi, mahirap kung pinasok yun. Sabi nga ni Brother Rafi, huwag na kayong tumuloy. Talagang mahirap. Pero marami sa atin ang hindi makapanggatan ng tira. Gusto nang magpahinga. Gusto nang lumayo. Kaya nga ako, gusto kong magbakasyon na matagal. Hindi ako makapagbakasyon eh. Kahit masama ang nararamdaman ko, gigising at babangon ako. First mass kami, alas 5. Kailangan mong matulog ng maaga na hindi naman nangyari. Kahit minsan sa buhay ko. Hindi pa ako natulog ng maaga sa alas 12. Alas 3, kailangan nakabangon na para makapaganda. Misa kasi, walang tricycle na masasakyan. Pagkatiga ako maglakad mula sa may likod ng Notre hanggang dito sa simba. Para huwag ka lang mali sa pagsisilbi. Upang ang katungkulan sinimpaan ko ng araw ay magandang ko lang. Ito ang panahon ng pagpapatibay. Maging matibay tayo, maging matatag tayo. Ibalik natin yung dating init. Yung dating alab ng pamamahal sa ating gawain. Sapagkat naririto si Kristo, dito natin siya nakakasama kapag nagsusubo tayo sa mga may sakit na ating dinadalaw. Kapag nagdarasal tayo ng ating pinagdarasal, hindi yung ating mga pangailangan, kundi yung pangailangan ng ating mga kababayan, ng ating mga kapatid. Wala nang puwang para sa sarili natin. Kaya ba natin itong Panginoon? Nagagampanan natin eh. Nakikita ko naman sa inyo. Pero marami sa atin ang masyadong namihina. Siguro kailangan lang na bisingin natin sila. Lapitan natin sila. Huwag tayong mapapagod. Huwag tayong magsasawa. Maging kasangkapan tayo ng ating Panginoong Yesu Kristo upang gisingin ang mga naihimbing, ang mga nakakatulong. Upang palalahanin sila na ang gawain ng isang lay minister ay hindi katulad ng ginagawa nila ngayon. Marami tayong mga lay minister dito na ayaw nilang gamitin yung sangkapan nila. Umiiwas sila sa mga gawain. Hindi na naisip na kaya sila nirecruit dito. Tinawag ng Diyos dito. Gumamit ang kasangkapan upang makapasok
bilang sa lay minister dito, sapagkat kailangan siya ng Diyos, lalong-lalo na doon sa comunidad na ginagawa niya. Huwag tayong nahihiya raw. Baka pagtawanan. Pinasok mo, tinanguan mo, pagkatapos ikahihiya mo. Hindi sa pagmamayabang, pero kaya nating gampanan ng may kababaan mo. Hindi natin kailangan namang ipagmalaki. Ang kailangan lamang ay tanggapin natin ng buong buo sa ating puso ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ang ating ipinagtatrabaho. Tayo ang nagiging katuwang niya. Tayo ang nagpapatuloy ng mga gawain niya upang ipadama ang pag-ibig at pagmamahal niya sa lahat ng kanyang mga nilalang. Maging kasangkapan tayo ng tunay na alagad ng ating Panginoon bilang Diyos. Ipakita natin sa lahat na nakahalala tayo. Ipakita natin na pwede tayong maging banal katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Papanatilihin natin siyang nabubuhay sa ating mga sarili upang ang kanyang palakasan ay laging sumaati at tayo'y maging karapat-dapat para sa kanya pagdating ng araw. Mga minamahal kong kapatid, pagpapan ninyo, patawarin ninyo ako kung may mga masasakit akong salitang nalitawan. Sinasabi ko lamang ito upang sa ibang mga kasama natin na nanlalamig na ay parating man lang natin na tayo'y kinakailangan ng ating Panginoon dito sa ating simbahan. Ang dating oras mo, ang dating panahon mo, ang dating pagkilos at paggawa mo ay hinihintay na muli ng ating Panginoon. Nawa mga minamahal kapatid, ang paalala nito ay umimo sa ating mga puso. Nawa maging inspirasyon upang tayo maging matibay at matatag upang sa tuwina ay manatili sa ating isipan ang gawaing iniyatang sa ating balikat ng ating Panginoong Jesucristo. Ipakita po natin kung paano mahal tayo ng ating Panginoong Jesucristo, kung paano mahal tayo ng Ama na ipinagkaloob tayo sa ating Panginoong Jesucristo, at gusto ng ating Panginoong Jesucristo lahat ng ibinigay niya ng Ama sa Kanya ay madala rin niya babalik sa Kanyang Ama. Ang minamahal ng kapatid, kung paano mahal kayo, mahal tayo ng ating Panginoon. Mahal na mahal po niyo. At magkaisumuli tayo, maging matibay, maging masigasig, maging masibay. Magandang gabi po. Maraming salamat. Doon po nagtatapos ang ating ginanap na in-house basic formation. At inuulit po ng membership committee na open na ang recruitment for this year. I-kalat lang po ninyo na isubmit lang sa membership committee ang prospect na candidate nyo, pangalan at saka contact number, at para ma-imbita namin sila para sa proseso ng pag-recruit. At hopefully sa
this year, end of this year, bago matapos ang taon ito ay magkakaroon ulit ng game season na basic formation. Pero sa ginanap po natin ngayong gabi, sila Brother Alex at Brother Rafi ay na-aprobahan na to before na